Wow, ganito pala dito, parang Sambales. Kayo, ba't naman kayo nag-ano ka, ano, sabay? Ito ba yun? Ito na, check ko. Okay. English siya. Siya ang tatas. Mabigat na kayo. Wow, ganito pala dito, parang Sambales. Welcome to Sambales. Slight left down. Hirap dito. Hirap tumaan dito pag maulan. Oh, yeah. Uy, hindi ka pala dumaan dito sa baba. Welcome to Magdalena Laguna. Hindi, pagsanahan pa traffic. Pwede din dito dumaan sa kapila. Oh! Ang ilaw. Ito na ang ilaw. Uy! Ito ako mag-hantay. Good afternoon po. Sir, Kuya Erwin po. Ano, pick up point? Sa camper waiting area pala. Sige po, nakamotor lang naman po ako eh. Apo, dito lang po sa may puno ng mangga. Nakamotor lang po, kulay black. Sige po, antayin ko po kayo. Thank you po. Okay, what's up? Nandito ko ngayon sa Magdalena, Laguna at nag-aantay lang ako na yung caretaker, si Kuya Erwin. Dito tayo sa may campers waiting area. Susunduin nila tayo kasi itong property na to private. So hindi basta pwedeng pumasok hanggat walang pahintulot ng yung mga owner. Kasi dadaan tayo sa private property nila eh, yung pinaka entrance. So kailangan may guide.
dito. O, di ba? May daanan, no? Uh, 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 uh. Mhm. Kaya ni Dolores yan. Lo. Uh. Uh. Tik na. O, nakalagay yun. No trespassing. Lamig na. Naramdaman ko na yung lamig. Dati siguro tong ilog. Kasi daming ano eh, batong bilog, batong buhay. Pag nasiraan ako dito, wala na. Magbigti na lang ako. Ro camping. Rough road. Literal na rough road. Huwag sana umulan bukas. Kasi ang hirap umuwi kapag umulan. Oh, patag na. Ano po tayo, sir? Anong slot po tayo? A po, what? Gusto niya po ma'am lumipat ata sa ano, letter B. Opo. Oh, nakamotor po ma'am. Opo, sige po ma'am. Pumayag po. Reserve na sa inyo po. Hinanda ako na nga to kanina. Pati yung dapat si hanggang dyan. Dito mo na parada yung motor mo. Ah, dito na lang po. Oo. Ito yung letter B. Okay, what's up? Dito ako ngayon sa Rio Magdalena. The Rio at Magdalena. Bali ngayon You what? It's been a month. It's been a month bago ulit nakapag-camping. Papakita ko sa inyo yung mga gears na meron ako. Okay. Unang isi-set natin yung canopy. Canopy or yung pinaka-tarp. So first, ang una kong ginagawa, siniset ko muna yung mga pole. Yung mga pole. Yan. Simula nung nag-camping ako, pangatlong pole na to. Kasi yung mga pole na binibili ko, hindi ganito kakapal. Kaya ang daling mabali. Kaya yun,
Siyempre, nagsisimula tayo sa mga simple lang, pero yun nga, mapapa-upgrade tayo kasi may hinahanap tayong mas quality pa. Ito yung pole ko. Yung taas nito, mas mataas pa eh, kaysa sa kadalasan. Taas siya. Pero mamaya tatansyahin natin. So, gawa siya sa aluminum alloy. So, matibay to kahit anong weather to. Tapos, meron akong may nilagay na ako dito. Pag bumili ka nito, wala siyang ganito. Ang tawag dito, pole support. Ito yung pinaka magiging root nung ugat ng pole niya para mas matibay. Lalo na pag malakas yung hangin. Ang ginawa ko dito sa pole ko, para hindi ako lagi tali ng tali, nilagay ko na yung tali. Kinabit ko na yung tali. Sa ganun, madali na lang siyang hindi na ako magbubuhol ulit kada magkakamping ako nagbubuhol. Nga pala, itong spot na to, dito sa Dario, marami siyang mga mga spot, camping spot. So napili ko dito sa may bandang overlooking tayo sa river. May river dito sa babae. So ito is spot B. Ang canopy ko, ang brand niya is Altitude. Nakikita ko to sa mga ibang camper, sa mga nagvo-vlog. Kaya kabayo. Kaya naisip ko itong brand ng baby ko. Good for 2 tents to pag inano mo. Tapos kinabit ko na yung pegs. Lagay ko na rin yung pegs kasi nga ayokong laging nagbubuhol, So ito yung pegs. Una nating ilalatag to kasi ito itatantsahin natin. Dapat sa camping meron ka laging baong martilyo kasi maawa ka naman dun sa mga gagamitin mong bato, di ba? Dahil bago ka ng camping, nandyan na yung mga bato na yan, ginawa na yan ng kalikasan, tas sisirain mo, gagawin mo lang pamukpok. So pangit naman. So maganda meron kang sariling tool kagaya nitong pinili kong martilyo. Multipurpose to kasi pwede siyang pangsibak ng kahoy. Ito meron siyang parang maliit na axe. Tapos para siyang Swiss knife, meron siyang knife dito maliit. Merong screw. Meron pang lagari ng kahoy. Merong pang bukas ng bote. Tama ba? Yan, tsaka meron pa kung ano na pa. Tapos the same time, flies din siya. Kasi ito ginagamit ko to kapag ako'y magliligpit na, binubunot ko yung mga peg. Kasi mga peg ko, 30 cm ang haba. Pag binubunot ko siya ng kamay, hindi mo siya kaya kasi sobrang baon nun. Kaya ito ginagamit ko pang bunot. So, napaka-useful. Maganda to, orderin nyo to. Yung mga peg ko, dami kong peg, no? Yung mga peg ko, kaya ko ganito nakahaba siya. Kasi, depende siya sa ground na pag babaunan mo kasi may na-encounter ako noon siya buhangin tsaka parang mga medyo rocky na maliliit, umaangat siya, pero pag mga lang yung mga soil lang na tawag dito loamy soil lang pwede siya, pero pag mga mga buhangin o kaya medyo mga bato, mas maganda ganito kakahaba. Kasi mas abot siya doon sa pinaka ilalim. Mas matibay siya. Una ko ilalagay yung pole.
next naman, kakabit natin yung ground sheet. Ito ay ground sheet. Ang ground sheet dapat certified waterproof kasi ito yung magsisilbing panangga dun sa moist mula sa lupa. Lalo na kung yung halimbawa, yung weather is yung climate doon sa lugar is medyo basa yung lupa. Sa at least hindi tatago sa mismong tent nyo. Hindi magugulat na lang kayo basa na yung mga likod nyo habang natutulog. Sa ground sheet ko, meron akong sariling peg sa kanya. Ito ang sarili kong peg. Ito ay aluminum. Magaan lang siya. Pang lang naman hindi naman siya pang poste So, ito siya Ito ang peg na kailangan lang. Yung tent ko, ang brand ay Black Pongo. Bili ko to sa official site nila. Ano siya? Waterproof. Yun yung natin ilalagay. Lagay natin to. Ako, ang brand din nito, Black Pongo. Bali, mahaba siya. Pero kahit anong lagay ko sa itaas, ang lamesa, kaya niya. Ito pala dapat.